Sa bawat pag-ikot ng gulong, may mga bagong kwento na gumugulong. Kwento na kahit kanino ay iyong may pagmamalaki. At sa paglipas ng panahon, ay babaunin mo sa iyong sarili. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo ako sa aking biyahe. Tara na at magmotor, papuntang Baguio City. Sa bawat liko ng kalsada ay mapapabuntong hininga ka. Sa mga tanawin na talaga namang ugod ng ganda. Ang mga pine tree na kay sarap pagmasdan, na tila ba sumasayaw sa tuwing nahahanginan. Idagdag mo pa dyan ang mga masasarap na pagkain na hindi may pagkakailang na bumusog sa akin. So ano pang hinihintay nyo? Just relax and enjoy. Dahil ang biyahe na pangarap ko, akin ang itutuloy. Hi guys, good morning! Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. At syempre nagbabalik po tayo. So andito tayo ngayon guys sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. And for today's video, pupunta tayo sa Baguio City. So excited ako guys dahil ito pa lang yung pinakamahabang biyahe na magagawa ko. 255 kilometers and 5 hours and 50 minutes na biyahe. So let's go guys, samahan nyo ako. So ayun guys, excited ako dito sa biyahe natin na to kasi ang tagal ko rin pinlano to. And ayun, sa wakas matutuloy na. So check natin yung kalalabasan na ito guys kasi first time ko talagang bibiyahe ng ganito kalayo. So good luck sa akin. At sana samahan nyo ako sa panibagong adventure na to guys. Let's go! So ayun guys, andito na tayo ngayon sa Caloocan. And time check natin, it's 2:47 AM. So kanina nga pala guys, nung nagpagas tayo dun sa may malapit sa kilometer 0, nakapagpagas lang tayo ng nasa 200 kasi meron naman ang dating laman tong motor natin. So parang dinagdagan lang natin. Tapos maliit lang yung tangke nito kasi yung stock pa rin yung gamit ko. Nasa 4.2 liters lang yung laman nito. So check natin kung hanggang saan aabot. Pero siguro abot naman to hanggang dyan sa may Tarlac. Kasi nag-average na lang to ng nasa 40 to 42 kilometers per liter yung takbo nito eh. Guys, andito na tayo ngayon sa Bulacan. Hindi ko alam kung saan part eksakto ng Bulacan to, pero malapit na siya sa Malolos. Sabi sa mapa is 4.8 kilometers to Malolos na. So takbong ano lang tayo guys, takbong 60. Kasi hindi natin kabisado yung kalsada. Tapos gabi pa. So may mga lubak din kasi na minsan di natin nakikita kaagad. Tapos syempre mga intersection di natin kabisado. Baka bigla tayong mabulaga. Mahirap na. Andito na tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Time check natin, it's 4:20 in the morning. Good morning guys, magandang umaga po sa inyo. So inumaga na tayo sa daan. Andito na tayo ngayon sa Tarlac City. And time check natin, it's 5:33 in the morning. So kung nakikita nyo guys sa video, unti-unti nang nagliliwanag. Pumuputok na si Haring Araw. Ang lakas ng trip ni Kuya sa gitna ng highway, nagja-jogging. Shout out sa'yo. So ayun guys, hanap muna tayo ng mapagkakapihan dito. Hindi pa tayo nag-stop over, wala pa rin tayo kahit
CR brake. So ilang oras na rin yun? Nasa ano na rin, 3 oras na rin tayong tumatakbo guys. Tapos yung gas natin 2 bars na yung nabawas. So okay lang naman yan kasi marami na ditong mga gas station na open. Saka mukha namang mga 24 hours yung mga gasoline station dito banda. Andito na tayo guys sa SM City Tarlac. So 2 hours and 41 minutes na lang guys. At nasa Baguio na tayo. 126 kilometers na lang. So malapit-lapit na to. Kape muna tayo dito guys sa kusina ni Manay. A few moments later. So ayun guys, kakatapos lang nating magkape doon. Andito na tayo sa Herona Tarlac. Dito na tayo inaabot. Ang haba nung binaybay natin kanina pero wala akong makitang kapihan. Siguro dahil sa sobrang aga pa, kaya sarado pa yung mga coffee shop saka mga tindahan. Time check natin ngayon guys, 6:12 ng umaga. At eto, maliwanag na. So from dito sa Tarlac, susunod na madadaanan natin guys is Pangasinan, tapos La Union, and then ayun, paakyat na tayo ng Baguio. Ganda ng sikat ng araw guys, oh. Welcome to Paniki Tarlac. Ganda ng kalsada guys, ang luwag. Ang V-power nila dito 58. Ay, ang sakit na sa puwet. Good morning sir. Pa full tank po ng premium. So ayun guys, nakapagpa-full tank na naman tayo doon sa Shell na nadaanan natin. Ganda ng view dito. So yung pinagas natin na yun, sobra-sobra pa yun hanggang Baguio. Kasi simula dito hanggang Baguio, ilang kilometro na lang yan eh. Villasis, Pangasinan, the vegetable bowl of Pangasinan. Okay, let's go. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa bayan ng Sison. So 1 hour and 12 minutes na lang nasa Baguio City na tayo. So malapit na to. 42 kilometers na lang guys. Wow.
Ang ganda talaga dito, guys. Kaso dahil nga summer ngayon, dry yung ilog nila. Wala masyadong tubig. Eto na tayo, guys. La Union. Welcome to LU. Uy, bakit pinapadaan tayo ni Google sa Marcos Highway? Wala naman nakalagay dun na-close ang La Union tuloy. Na-close ang Cannon Road. So ayun, nagpalit na siya. In-update niya. Pinapabalik niya talaga ako. Eto, itong UV Express na to, Pabagyo to, diba? Pinapabalik ako ni Google eh. Oo, Baguio City oh. Wow! Ang ganda ng view, guys. Eto yung sinasabi ko sa inyong arko, guys. It's just another day, another fight. Without the lights, we can't seem to get it right. Get it right, get it right. When I met you, I was complete. Now I see you, it's breaking me. Did we lose it? Is it my fault? Did I love you far too much? If I died in your arms, would you hold me till the moment's gone? I played the part with the broken heart. I think it's time we restart. Grabe, ang ganda talaga dito, guys, oh. Tagal ko rin hindi nakadaan ng Cannon Road. Last na punta ko ng Baguio is Marcos Highway yung dinaanan ko nun eh. So simula dito, guys, puro na to. Puro twisties na. So enjoy natin yung mga kurbada ng daan ngayon. Kanina nakakaanto kasi puro diretso. Sobrang diretso yung mga kalsada. Simula dun sa may Pampanga, actually Pampanga, dire-diretso na eh. Tapos Tarlac, Pangasinan. Bakit traffic? Thank you po. Mukhang may ginagawa. Ito. Ginagawa nila yung kabilang side ng kalsada. Kaya one way lang. Ang ganda ng view dito, guys. Ang sarap. Ang sarap magmotor. Yeah. Alain mo yun, oh. Nakapagmotor ako ng ganun kahaba simula Manila hanggang dito. Grabe. Susunod na ito, Ilocos na. Ayun, guys, nararamdaman ko na yung lamig. Tapos medyo maulap na dito sa unahan, oh. Ang ganda ng view, no? Makikita mo talagang iniukit nila tong kalsada dito sa gilid ng bundok. So imagine, guys, kung paano nila to ginawa. Yung mga gumawa nito, saludo po talaga kami sa inyo. Ito yung sobrang nakakamiss dito, guys, sa Baguio eh. Yung ganitong sikat ng araw, tapos mainit siya, pero yung hangin ang lamig. Di ba? Ang galing. Ang sarap sa pakiramdam, guys. Sobrang refreshing. Nakakawala ng pagod actually. Pati yung anto ko nawala na. Kahit na wala pa tayong tulog buong magdamag.
Pero okay lang yan pagka ganito naman yung mga experience natin, di ba? Ito yung under construction pala nila, guys. Sa ibabaw tayo. Yung pababa dito sa may bridge. Yun lang, rough road na. Wow! Ang ganda ng rock formation. Grabe, ang bibilis itong mga UV Express dito, oh. Kabisado na nila yung mga liguan dito sa Cannon Road. Ano to, bata ba to? Ayun, oh, naka-Vespa pa sila, oh. Hapdi sa mata, guys, kapag wala kang tulog, eh, no? Kapag ganito na yung sikat ng araw. Wow, ang ganda. Ang laki ng in-improve nila dito sa Cannon Road. Ganda ng daanan. Grabe, no, kakaiba talaga yung landscape ng dito, ng mga bundok nila. Mabato kasi yung bundok nila dito, eh. Tapos yung mga puno hindi ganun kalalaki, saka hindi ganun kakapal. Wow, ang ganda, oh. Dami ng pine tree, guys, oh. Tatanaw ko na, ang daming pine tree doon sa tuktok, oh. Oh, ito yung ito yung tunnel na ginawa nila. Ngayon ko lang madadaanan to, eh. Yung parang sa Marcos Highway. Ay, open na pala siya, oh. Ililigpit na lang yung mga construction materials ng mga tawag dyan, scaffolding. Ang daming tao, guys. No U-turn. Grabe, ang daming tao. Ano yung pila pagpapapicture? Grabe naman yan. Dami ng tao. So ayun, guys, sinubukan natin na magpalipad ng drone dito sa may Lion's Head. Kaso ayaw gumana. Parang naka-block ata yung mga drone dito. Sinubukan ko na rin lumayo ng konti doon sa may Lion's Head, pero wala, ayaw pa rin. Wala talaga, hindi nagko-connect. Camp 7 na tayo, guys. Hindi na talaga ito mapipigilan. Grabe, no, yung mga sunflower dito, oh, parang damong ligaw lang sa kanila. Ang saya-saya naman, nasa Baguio na tayo. Lamig. So ayun, guys, yung ating fuel consumption, isang full tank at saka isang 2 bars ang nabawas sa pangalawang full tank natin. So parang ang nagamit ko lang is mga 6 liters. So hindi na rin masama, di ba? Para sa old model na motor na kagaya nito. So
Matagal na rin naman kasi tong unit na to, kaya yung gas consumption niya hindi na rin ganun sa dati. Maglaboy-laboy muna ako dito, hanap muna ako ng makakainan. Dahil anong oras na, alas 10 na, wala pa akong almusal. A few moments later. Pagkatapos kong kumain at makapagpahinga, ay dumiretso na ako kagad sa aking unang destinasyon, sa The Living Gift Nursery. Matatagpuan ito dito sa Barangay Alno, La Trinidad, Benguet. Medyo challenging yung daan papasok, pero sulit naman dahil sa mga magagandang view na madadaanan. Kaya naman nag-enjoy pa rin ako sa aking biyahe hanggang sa dumating ako sa aking destinasyon. Ito siya guys, yung The Living Gifts Nursery, Barangay Riverside, Alno, La Trinidad, Benguet. Ayan siya. Pagpasok nyo sa entrance guys, ito agad yung bubungad sa inyo. Pasok tayo dito guys. Ang ganda dito sa loob. Grabe, ang galing ng pagkaka-landscape niya. Tapos tingnan nyo naman yung mga halaman na inilagay dito. Talagang piling-pili guys. Ito meron dito mga orchids na part. Itong portion na to, parang puro orchids yung nilagay nila. Ang ganda guys. Grabe. Ganda na ito guys. So ito guys yung cactus gallery. Ito makikita nyo dito guys yung iba't ibang klase ng cactus. Ito naman si Medusa. Si Medusa yung ahas naging cactus. Ang lalaki ng mga cactus dito. Ang ganda guys oh. Para kang nasa disyerto. So ayun guys, dito muna tayo dumiretso sa Farmer's Daughter Restaurant. Time check natin 12:19 na rin, kaya kakain muna ako. Malapit lang naman dito yung Tamawan Village guys. Ayun siya oh. Ayun siya sa unahan guys, yung Tamawan Village. Tapos pag lumakad naman kayo guys dito sa may unahan, sa kabila, yan naman yung Igorot Stone Kingdom, dun sa unahan guys. Yan yung mga nagpupunta doon. Yung mga naglalakad na yan, papunta sila doon. So ayun, wait lang natin yung turn natin kasi pang 6 tayo sa line. Medyo marami yung kumakain dito. So balikan ko kayo mamaya guys. So ito yung order natin guys, nilagang baka at saka paku salad. Tapos meron ding dinakdakan. So kain muna tayo. Let's go. A few moments later. So ayun guys, andito tayo ngayon sa may Tamawan Village. So dito, ito yung kanyang entrance. Dito tayo magbayad ng entrance fee. So upon entrance nga pala guys, babayad tayo ng 100 pesos per person. Tapos bibigyan nila kayo nito, stud. So check natin tong area kung anong mga makikita natin. Let's go! So after natin magbayad ng entrance fee, ito yung bubungad sa atin. Ito yung makikita nyo guys. May hagdan dito sa right side at saka dito sa
left side. So dito muna tayo sa right side. So akyat tayo, medyo matarik yung ano, hagdanan nila. So ito tayo ngayon sa Village Gallery. So pasok tayo guys. So ito makikita natin sa loob. Ang ganda ng mga paintings nila dito guys. Ito, Piece of Judgment. Ang galing, buhay na buhay yung mata niya. So lipat tayo. Ito meron din silang Tamawan Cafe dito sa loob guys. Oh. Lokong. Ito mukhang may natutulog dito. Ano to? Pinaparent ba nila to? Yung tsura niya guys ah. Meron sila ditong portion na ano, eto oh. May maliit na fish pan, tapos ang laman nila guys is mga koi fish. Ang lalaki oh. Laki guys oh. Laki ng isa oh. Ayun, may kulay white oh. Ayun oh. Ang lalaki nila. Ito malaki rin itong kulay red saka yung kulay gold. Ganda ng kulay ng gold oh. Kumikislap talaga yung pagka-gold niya. Ito guys, ang laki nitong isa. Meron dun sa unahan guys na ano, hinahagisan ng barya. So sakto may 3 pesos ako dito. Check natin. Check natin kung makakashoot tayo. 3 try lang. Ay! Sayang, wala. Second attempt. Ay, nag-bounce. Sayang. Third attempt. Last na to. Ay, nag-bounce pa rin. Puno na kasi. Yun oh. Sayang. Di tayo nakashoot. Lumalabas, nagbabounce. Spirit House. Ayun, oh. May mga nakasabit doon guys sa taas na ano. Parang mga skeleton saka skull ng mga hayop. This way to bridge. May mga mirror sila ditong nakahang guys oh. Hindi ko lang sure kung para saan yung mga yan. Ayan oh. Paakyat na naman. Paakyat na naman to. Kaya pala siya tinawag na ano, Garden in the Sky. Kasi sobrang taas. Ang laki ng mga pine tree.
lalaki ng mga pine tree dito. Kapagod. Grabe oh. Nasa tuktok ng burol tapos ganito kalaki yung pine tree. So ayun guys, balik na muna tayo dun sa baba, sa parking. Medyo nakakapagod man ng biyahe, lalo na kung kulang sa tulog. Pero sulit na sulit ang lahat. Mula sa malamig na simoy ng hangin, hanggang sa masarap na pagkain at magagandang tanawin. Ibang klaseng experience. Ito ang unang Baguio ride ko, pero siguradong hindi ito ang huli. Tatapusin ko na muna dito ang ating video at hanggang sa muli. This is Lone Rider Manila signing off. See you on my next video. Peace out.